alalahanin natin, matagal ko nang sinasabi ito, na ang impeachment ay isang political exercise. Hindi yan judicial exercise, hindi yan katulad ng usapin sa korte. Ito lang mga maiingay na mga iba't ibang mga grupo, pati mga abogado, na alam naman natin ang political bias ng bawat isa sa atin. Huwag na tayong maglokohan, huwag na tayong maging hipokrito. Sabihin natin ang katotohanan. Ako'y pro Duterte. Pro Duterte ako, hindi dapat nagkaroon ng impeachment kay BP Sara. Dahil unang-una, 32 million ang bumoto sa kanya nung nakarang halalan. Pangalawa, yung reklamong kanilang mabinabanggit, yung mga articles of impeachment na yan. Patungkol dyan sa bribery, culpable violation of the Constitution, other high crimes, etc., etc. Lalong-lalo na ng issue ng confidential funds. Alam na alam natin yan. Ako alam ko yan na yung confidential funds, iba po sa isang ordinaryo na pundo ng gobyerno kung paano gamitin. Hintayin natin yung pahayag ng Commission on Audit tungkol dyan kung tama ba yung pagkagasta ng confidential fund. Ang nangyari, ang Kongreso yung gumawa ng istorya doon sa kanilang mga ginawang mga quadcom, naging sila yung parang Commission on Audit, tapos yun ang ginamit para isampahan ng kasong impeachment si BP Sara. No? So, tingnan natin yan, itong issue na yan. So, sinasabi ko na itong impeachment trial na ito is merely a constitutional duty of the Senate, but it is not an obligation that is enforceable, that can make the senators accountable and liable pag hindi po nila itinuloy itong impeachment trial. So kung hindi nila ito itinuloy, anong gagawin natin sa 23 na mga senador? Pwede ba natin silang ipakulong? Pwede ba natin silang sampahan ng graft and corruption sa Sandigan Bayan at managot sila at mapaibalanggo dahil hindi nila ginampanan yung kanilang pananagutan, yung obligasyon nila sa taong bayan? Ay hindi po. Kasi ito ay a mere constitutional duty. At pag in the exercise of their katungkulan, itong duty nila, iisipin nila, ano ba ang gusto ng taong bayan? Ano ba ang gusto ng mamamayang Pilipino? Hindi yung gusto ng mga maiingay na grupo na anti-Duterte, na kontra sila sa mga Duterte. Hindi sila ang taong bayan. Ang taong bayan na kung saan ay meron po silang pananagutan itong mga senador ay yung mga bumoto po sa kanila. Kaya yan po ang nature ng impeachment eh. It is more political, hindi po yan judicial. Hindi po yan judicial. Kaya sabi ko, wag na tayong maging ipokrito at lilituhin pa natin ang ating taong bayan na kung ano-ano ng mga legal terminologies na sinasabi nitong mga nagnanais matuloy yung paglilitis ni BP Sara dyan po sa Senado. No? Kung ano-ano ng mga naglalabasan, natatawa na lang ako dito sa aking mga nababasa o naririnig sa dyaryo na opinyon ng mga kung sino-sinong mga tao. Alam po ninyo, napakinggan ko mga opinyon ni Senator Tolentino. Tama yung sinasabi ni Senator Tolentino na pagkatapos po ng June 30, no, wala na, functionally dismissed na po itong impeachment na yan. Kasi nga, itong 19th Congress, wala na ito'y mamamatay, kumbaga, hindi na po ito magpapatuloy. At dahil itong impeachment case na ito ay naisampa ngayong 19th Congress, kung hindi po ito aktuhan at tapusin nitong 19th Congress, kasama po dyan itong Senado at saka yung Kamara, wala na yun. Wala na, hindi na pwedeng mag-crossover yan. Hindi na pwedeng itawid. Sabi nila, wala naman sa Constitution yung salitang carry over, crossover. Wala po yun. Hindi pwedeng magkaroon po ng jurisdiction itong susunod na Kongreso. Dahil ipapanganak pa lang yan eh. Ipapanganak pa lang sa June 30 itong susunod na Kongreso. Samantalang itong impeachment case na ito ay isinampa nitong 19th Congress. Wala pong kapangyarihan ang 19th Congress, itong 19th Senate, na ipasa yung jurisdiction doon sa susunod na Senado na ipapanganak pa lang by June 30. Hindi po pwede yun. Maliwanag na maliwanag po yan sa saligang batas at sa ating mga umiiral na mga alituntunin sa Senado at saka sa Kamara. Kaya nga lahat nga, sabi ko nga, yung mga usapin na nakabinbin dyan, matagal ko na po itong binanggit ng paulit-ulit, ay magtatapos din. Kung ano man po yung mga nakabinbin dyan, all matters and proceedings that are pending before the 19th Congress, no, are deemed terminated.
And it's up to the new Congress, no, whether to adopt the proceedings that took place in the 19th Congress. Pero magpapanibago ulit. It is as if it is filed for the first time. Ganon ang mangyayari dyan. Ewan ko itong mga, alam naman natin kung ano ang motibo, kung ano po ang motivasyon itong mga nagpipilit na magkaroon ng trial. Itong mga hindi pa nakakaupong mga congressmen na kahahalal pa lang dahil nanalo sila sa party list. Backdoor yung kanilang ginawa para maging membro sila ng Kamara. No? It's a backdoor way, hindi sila nagpa-elect diretso sa mga distrito. Sila ngayon ay maiingay din. Dahil po sila ay talagang anti-Duterte. Kontra po sila sa pamilyang Duterte. No? Kaya itong labanan na ito, mga minamahal na kababayan, tayong mga talagang alam natin kung sino ang dapat na maging pinuno ng bansa at susunod na pinuno ng bansa, ay gusto nila talagang tanggalin si BP Sara. O kung hindi man nila matatanggal, gusto nilang durugin si BP Sara para sa 2028 hindi na po siya makatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Yan lang naman ang habol ng mga ito. At sino-sino itong mga grupong ito? Ay yan yung mga oligarchs, yung mga elitista, yung mga dilawan, yung mga pinklawan. Nagkakaisa na sila ngayon, kasama na nila itong mga turiristang sinasabing makabayan daw kuno. Pero hindi ito makabayan yung mga yan. Sarili nila pong mga interes ang kanilang gustong gawin dyan. Kung hindi, tanggalin si BP Sara doon sa political equation para hindi na siya maging Pangulo sa 2028. At iyan po yung kanilang ninanais. Mabuti na lamang na itong ating mga senador dito sa 19th Congress at majority sa kanila nag-iisip ng tama na kung ano ang gusto ng taong bayan dahil doon ang kanilang pananagutan. Magkaiba po kasi yung katungkulan sa pananagutan. Yung duty, katungkulan, yung obligasyon, pananagutan. Kaya sabi ko, walang obligasyon ang Senado na nakaupo sa kasalukuyan kung sila ay uupo bilang impeachment court. Kung uupo silang bilang impeachment court, nasa kanila yun. Desisyon po nila ngayon yan. So, yan ngayon ang dilema. Kaya sabi ko nga, hindi po pwedeng sabihin natin may nagsampa na ng kaso sa Supreme Court ng mandamos, may petition for mandamos, nagsampa sa Supreme Court para obligahin ang Senado na umupo bilang impeachment court at magkaroon na kagad ng impeachment trial. Sabi ko, hindi obligasyon ng Senado po yun. Isa lamang po yung katungkulan nila. It's a constitutional duty mandated by the Constitution, but it is not an obligation. The Senate will have to act. Otherwise, they can be held accountable. Now, in the event na meron silang pananagutan, ang pananagutan nila ay sa taong bayan na bumoto sa kanila. At doon natin makikita kung sila ay marire-elect pag tumakbo sila uli bilang mga senador dahil sa ginawa nila sa kanilang katungkulan sa Senado. Tama ba yung kanilang ginawa o tama ba yung hindi nila ginawa? Iyan po yung gusto kong ipaliwanag po sa inyo, mga minamahal na kababayan. Huwag po nating hayaan na tayo po ay itong mga nakaupo ngayon dyan na mga maiingay at saka yung kanilang mga supporters. Nakita natin, itong mga nagpipilit magkaroon ng impeachment, ito yung mga diehard anti-Duterte. Dati rin diehard anti-Marcos itong mga ito. Dating anti-Marcos itong mga ito. Ito yung maiingay na for the past 30 years na anti-government. Kung sino ang nakaupo, sila ay kontra. Maliban na lamang kung sila ay nakaupo. At nung sila naman po ang nakaupo, nakita naman natin po yung kanilang ginawa sa Pilipinas. Kaya lalo po tayong lumagapak at bumagsak ng bumagsak. Kaya po tayo hirap na hirap ang mga taong bayan. Ngayon sila na naman ang mga nagsasabing tama, self-righteous. Nakala mo sila lamang po yung talagang dapat na mamuno sa bansang ito. Eh, tayong mga naniniwala kay Tatay Digong at kay BP Sara, wag po nating hahayaan to, wag po tayong mananahimik. Kailangan po nating lumabas at sabihin natin na kami ay naririto handang makipaglaban para sa katotohanan, para ipagtanggol ang ating karapatan. Niyurakan na po nila yung karapatan ng mamayang Pilipino sa ginawa nila kay Tatay Digong at gusto pa nilang yurakan uli yung karapatan ng mahigit 32 million na mga Pilipinong bumoto kay BP Sara. Papayag ba tayo sa ganon? Hindi tayo papayag. Ako hindi po ako papayag. Sinabi ko na noon po sa inyo
na nakahanda po ako kung ano man po ang mangyayari sa akin. Na ako ay pagpapatuloy po itong pakikipaglaban ko na ito. Ang impeachment ay isang political exercise. Hindi yan judicial exercise na hindi katulad sa mga korte. Yan ang sinabi ni Atty. Raul Lambino sa mga maiingay na grupo, mga kabayan at ilang mga abogado na atat ng masimulan agad itong impeachment trial ni VP Sara Duterte. At alamaan niya ni Atty. Lambino na may mga political biases talaga itong mga taong ito. At sabi niya ay wag na tayong maggalukuhan pa tungkol dito. At inamin din ni Atty. Raul Lambino na siya naman talaga ay pro Duterte at ayaw niyang ma-impeach or ayaw niya na itong or ayaw niya dito sa impeachment ni VP Sara dahil unang-una ay napakalaking mandato ang nagbigay kay VP Sara na binuto ng 32 million noong nakaraang eleksyon noong 2022 at pangalawa itong investigasyon ng kuwa na hintay na lang daw muna mga kababayan about dito sa confidential funds na sinasabi nila at ang nangyayari daw kasi ay itong kongreso, itong Quadcom ay nagiging kuwa na at yun ang ginamit para sampahan sampahan si VP Sara ng impeachment mga kababayan. Kaya sabi niya itong impeachment trial na ito is merely constitutional duty of the Senate but it is not an obligation that is enforceable and liable kapag hindi nila ituloy itong impeachment trial ni VP Sara at hindi naman daw pwedeng kasuhan itong mga senators ng Sandigang Bayan ng graft and corruption dahil lang hindi nila ginawa itong impeachment trial at kasi nga daw ito ay mere constitutional duty at kapag in-exercise nila itong kanilang duty iisipin din nila or pakikiramdaman din nila kung ano talaga ang gusto ng taong bayan at hindi itong mga maiingay na mga anti-Duterte na mga grupo at matatandaan natin mga kabayan na ang mga nakaraang mga survey ng Pulse Asia ay lumalabas na napakataas po ang trust ratings po at approval ratings ni Vice President Sara Duterte. Ayan kung pagbasya natin ng April na Pulse Asia survey mga kabayan, yung trust ratings ni VP Sara ay nakakuha ng 61% at 25% lamang ang kay Pangulong Marcos, 38% naman ang kay Senate President Escudero at 14% lamang ang nakuhang trust rating mga kababayan ni House Speaker Romualdez. At nung nakaraan din po mga kababayan ay merong 50% na mga survey survey na lumabas na 50% ang ayaw ng impeachment ni VP Sara mga kababayan. Kaya baka pinagtimbang-timbang ngayon ng mga senador mga kababayan, lalo lang itong si Senate President Chis Escudero mga kababayan na kung saan marami pong Pilipino ang ayaw dito sa impeachment at nagsalita nga po siya mga kababayan, hindi na po siguro siya nakapagpigil dito sa pressure ng mga kabilang grupo na atat sa impeachment ay diretsang sinabi niya na itong mga congressman ay talagang sunsunuran daw kay House Speaker at ibahin na daw nila itong senador o itong senado dahil hindi po nila trabaho itong apura itong sa impeachment trial ni VP Sara na umpisa na agad. At samantalang pinuri din ni Atty. Lambino mga kababayan si Senator Tolentino Senator Tolentino na nakadebate nung nakaraan ni Senator Coco Pimentel na itong impeachment ni VP Sara ay functionally dismissed na kapag natapos na itong 19th Congress at hindi nila pwede itong ituloy sa 28th Congress. Walang kapangyarihan daw itong 19th Congress na ipasa sa 28th Congress itong impeachment trial na ipapanganak pa lamang daw mga kababayan itong 28th Congress. At tahasang binanggit ni Atty. Raul Lambino na ang pangunahing rason lamang nila ay wasakin si VP Sara at hindi na po ito makatakbo sa 2028 presidential election. Yan ang kanilang pinakaunang motibo talaga daw mga kababayan na hindi na siya makatakbo sa 2028. At itong mga tao na nasa likod nito ay ang mga elitista daw, mga dilawan, mga pinklawan, mga oligarchs at itong mga grupo ng mga nagkukunwaring mga makabayan daw mga kababayan na meron naman palang mga sariling mga interest. At buti na lang daw itong si Senator Chis Escudero or Senate President Chis Escudero ay nag-iisip
kung ano ang gusto ng taong bayan, mga kababayan. At matatandaan din natin na nung nakaraang press con ni Senator Amy Marcos, sinabi niya, mga kababayan, na pati daw itong itong administrasyon ngayon, mga kababayan, ay parang natakot na rin, no, na ituloy itong impeachment trial ni VP Sara, ay baka daw sila ay mapahiya. Ayan, so yun po yung sinabi ni Senator Amy Marcos, mga kababayan. At sa June 11, no, mga kababayan, naka-schedule nga itong presentation, mga kababayan, nila ng prosecution. Babasahin daw nila, mga kababayan, doon sa Senate, no, pupunta sila doon sa Senate para mag-present na dito sa itong impeachment complaint, mga kababayan, no, dito sa Senado. So abangan natin yan, mga kababayan, at meron na pong mga grupo or ilang grupo daw na magbi-vigil daw para daw ipanawagan, no, na maituloy lang or ituloy itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So sa inyong opinion, mga kababayan, ano pong opinion nyo dito sa mga statement ngayon ni Atty. Raul Lambino? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.